Hi mga kapreni! Init na init ang inyong kapreni. Pinaliguan ko lang si Ruichi, naglalawa na ang pawis sa buong katawan ko. Hindi ko na kailangan mag-workout pa, sa anak ko pa lang. Nako mga kapreni, lumalabas na ang pawis ko. Kahit ganito ginagawa ko, sana pumayat ako kapreni. Magluluto nga pala ako for today's video. Bubuksan ko nga pala tong malaking sardinas at gagamitin ko nga pala to pang sahog. Magluluto ako ng ginataang langka na merong sardinas. Bakit sardinas ang isasahog ko? Wala lang, gusto ko lang, trip ko lang. Paalala ko lang sa inyo mga kapreni, kanya-kanya tayo ng luto. Wala kaming pambukas dito ng dilata, kaya mano-mano na lang mga kapreni. Ang totoo kasi hindi ako marunong gumamit nun. Kutsilyo lang, sapat na. Ganitong gata na lang ang gagamitin namin dahil nakakatamad magkudkod ng nyug. Siyempre, hindi mawawala ang bawang sibuyas, pati na luya. Alam ko, pinansin nyo yung sangkalan namin. Huwag kayong mag-alala, malinis yan. Mukha lang hindi. Etong lulutuin ko mga kapreni, natikman ko doon kila Daddy Chester sa Quezon Province. Nasarapan ko yung pagkakaluto, kaya sabi sa akin, sardinas lang daw ang nilagay nilang sahog. Hindi nga ako makapaniwala na sardinas pa lang nilagay nila dahil hindi ko nalasahan yung sardinas. Kaya naman pag uwi ko, galing kila Daddy Chester, talagang sinabi ko sa nanay ko na magluto siya ng ganun at pwede pala. At dahil nasarapan nga ako mga kapreni, bumili ako kahapon ng langka, kaya sabi ko kay nanay, magiginataang langka ulit kami. Baboy sana ang isasahog mga kapreni dahil nga marami akong biniling baboy. Uy, sana all maraming binili. Sabi ng nanay ko, wag daw baboy ang isahog, sardinas. Aba, nasarapan ata dun sa recipe nila Daddy Chester ah. Ako yung nagluluto kapreni na hindi ko sinasabi sa inyo kung ano-ano ang mga binubuhos ko. Marunong-runong naman talaga ako magluto mga kapreni, kaya lang naman sinasabi kong hindi ako marunong, baka mamaya mabash ako. Ay sabihin sa akin, mali yung pagkakaluto ko. Pero kahit ganun pa man, wala akong pakialam. Ayun nga mga kapreni, kapag ka okay na yung bawang sibuyas at luya, sinunod ko na yung sardinas. Habang ginigisa ko yung sardinas, dinurog ko yung mga laman para mas masarap ang lasa. Saka ako nilagay ang gata at yung nilagang langka. Tapos naglagay ako ng patis at magic sarap. Naglagay rin pala ako ng konting tubig dyan. O diba mga kapreni, mas inuna ko pa kasi yung kadaldalan kaysa ipaliwanag sa inyo kung ano-ano mga pinaglalagay ko. Hindi ako nakontento sa paglagay ng magic sarap. Binuhos ko na isang sachet mga kapreni. Okay lang yun, at least sarap ang ulam. Naglagay rin pala ako ng siling berde dyan para masaya. Hindi ko pa pala nasabi sa inyo bakit nilaga yung langka bago lutuin. Nilaga kasi nila, kaya nilaga ko lang din. Naku, gaya-gaya ka lang. Kukuluin ko lang na mabuti to mga kapreni, mamaya-maya okay na. Syempre kapreni, kapag ka nagluluto, hindi mawawala ang tikiman. Baka mamaya, tumabang pala ang lasa kasi nga hindi ko tinikman. Ang masakit doon kapreni, tinikman ko nga, kaya lang wala pala akong panlasa. Pero okay naman ang lasa kapreni, masarap. Lasang ginataang langka na merong sardinas. At kapag ka ganito ang itsura kapreni, luto na to. Aba, paano pa ba ang gagawin? Pwede nang kumain. Hindi nga pala ako kakain ng kanin, pipino lang at itong ulam. Hindi ako diet kapreni, trip ko lang talaga yung ganito. Masarap talaga kumain kapreni kapag ka nakataas ang paa. Pero in fairness mga kapreni, masarap yung pagkakaluto ko. Siyempre, proud na proud ako sa sarili ko. Sabi ni Kuya Ken, hiharap ko daw siya sa camera at kakaway daw siya. O siya mga kapreni, at ako'y magpapaalam na rin sa inyo. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni!